So alright mga Kasiwa Nation, no? Today, meron pa rin tayong Insta360 dito, pero hindi na siya i-reviewin natin. I-reviewin naman natin paano siya kukonect sa isang telepono. Alam nyo naman, ang pagkakaroon ng Insta360 ay maraming kayang gawin. Pero mas marami tayong kayang gawin kung sa telepono tayo nag-i-edit. Fortunately enough, ang Insta360 ay merong app sa iOS, sa Android, ida-download nyo lang. So, ito siya. Search nyo lang siya, Insta360. Then, pagka-download ninyo, ang unang-una nyong gagawin is buksan ito. Pagka-buksan nyo dyan, connect na agad via Bluetooth. So, connected via Bluetooth na. So, lahat ng files mo na kinuna mo dito, ay makikita mo na ngayon dito, na pwede ka na mag-start mag-edit. Papakita ko naman sa inyo kung paano naman gamitin yung mga editing tools ng Insta360 app. Ngayon, para ma-edit nyo to dahil ito isang 360, kailangan nyo ng mga markers dito. Ngayon, dun papasok yung first tool na i-introduce ko sa inyo, yung keyframe. So, kailangan yan para makapag-edit kayo ng maayos. Somewhere there, somewhere here, doon mo siya pwede ilagay as marker mo. Diba? Very neat. Diba? Second tool naman na ginugusto ko rito para dumali yung editing is yung jump cut. So, ano nga ba yung jump cut? So, yung jump cut is parang ganito. Tuloy-tuloy tayo ng recording, pero ang pagka-cut niya is isang block ng hindi mo kailangan na footage. Pag na-cut mo yun, pag ni-render mo, automatic yun. Bubuin niya yun para siyang may sariling AI in terms of cutting the clips. Third tool naman is yung color correction niya. Yun yung maganda dito sa app na to. Halos automatic na yung color correct. Kung di ka naman professional, sumusubok lang naman, yung tool na to, sobrang ganda. Ibabalance niya na yung kulay para sa'yo, wala ka na masyadong iisipin. Number 4 naman is yung multi-view. So ano nga ba yung multi-view? Actually, existing na tong technology na to sa ibang cellphone camera apps. So ito yung, dahil 360 camera siya, pwede mo pagsabayin yung kuha mo sa harapan at sa likod at the same time, parang may PIP siya dito. Diba? Ang dami niyang kayang gawin para sa napakaliit na package niya. Nagustuhan ko rito sa Insta360 app natin is yung freeze frame. So ano nga ba yung freeze frame? Mga Kasiwa Nation, kung mahilig kayo sa Matrix, yun ang freeze frame. So, paano yung freeze frame? I-slow mo ko. Pag inikot ko yung app, dahil naiikot yung video dito sa loob, pwede ko i-resume yung tunay na speed niya. Diba? Ganun ka-convenient yung freeze. Siyempre, TikTok nga may filters. Instagram nga may filters. Facebook nga may filters eh. Insta360 app pa kaya. So, meron tayong mga filters dito. Alam ko, filters na yun is preset. Pwede ka ba mag-download sa labas kung gusto mo pang magkaroon ng ibang preset na para mas lalo ka pang pumogi dun sa editing mo. So, kung meron kang video, dapat may music ka. Nakapag-import ng music ang Insta360 app. At syempre, kung 360 app to, dapat meron tong time-lapse. Diba? So, meron tong time-lapse, alinsunod sa mga nauuso ngayon na hyperlapse at kung ano pa mga lapse yan. So, syempre, lastly, kung nag-i-edit tayo sa phone, kailangan natin ng mga AI assist na tools. So, meron tayo isang tools dito na AI assist, yung color correct. So, sa color correct, para rin siyang filters, pero mas marami kang kayang gawin sa color correct. So, pwede mong baguhin yung color ng background mo to your subject. So, yun yung pinagkaiba nila ng filters. Yung filters kasi is pinapatong yun sa ibabaw ng clip. Meanwhile, yung color correction is sa likod ng clip nangyayari yung color correction niya. So, kayang gawin yun. Yung ganong katinding detail ng editing is kayang gawin sa napakalit na application. So that's it mga Kasiwa Nation, ganun gumamit ng Insta360 app. So sa mga merong Insta360 dyan, kung gusto nyo pang mapabilis yung editing ninyo, dito tayo. Try nyo tong Insta360 app. May enjoy nyo to. Sobrang dadali yung editing ninyo dito. Let's go mga Kasiwa Nation, mag-edit na tayo.